Welcome to my channel, Munting Aral Stories ni Ate Liz. Sa isang malayong probinsya ay may isang payak na pamayanan kung saan nakatira ang mag-inang si Aling Tisha at ang kanyang anak na si Criselda. Silang dalawa ang nagpapatakbo ng isang maliit na karinderya na siyang tanging nilang pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na ikinabubuhay. Simple lang ang kanilang negosyo at simple lang din ang kanilang buhay. Bagamat hindi ganon karami ang kanilang customer, sapat na rin ang kanilang kinikita para makaraos sa bawat araw. Ang dahilan kung bakit hindi gaanong ginudumog ng tao ang kanilang kainan ay dahil sa pagiging simple ng kanilang mga inihahain. Kadalasan, puro gulay lamang ang kanilang niluluto dahil kapos sila sa puhunan. Para sa masarap at mas espesyal na sangkap, isang simpleng ginisang sitaw, ampalaya o kangkong ulam ang madalas na makikita sa kanilang mga kaldero. Sa kasamaang palad, hindi lang kapusan sa puhunan ang kanilang problema. Ang kanilang katapat na karinderya na mas malaki at mas sikat ay madalas silang pinadiringgan. Maririnig mo na lang sa may-aring nito na isinisigaw kung gaano ka-espesyal ang kanilang mga putahe. Sasabihin nito, Dito na kayo kumain! Siguradong masasalapan kayo sa aming espesyal na minuto at adobo. Hindi tulad sa iba dyan, na puro bisang gulay lang ang kaya. dahil sa mga parinig na iyan at sa mas kaakit-akit na menu ng katapat, marami sa kanilang mga potensyal na customers ang lumilipat doon. Nalulungkot man si Criselda at Aling Tisha, wala silang magawa, kundi ang magpatuloy sa kanilang maliit na negosyo at magtiis. Isang tanghaling tapat habang nag-aabang ng mga customers si Criselda. May isang matandang kulubi ang lumapit sa kanilang karinderya. Mukha itong pagod at uhaw na uhaw. Ini ang pwedeng makahingi ng kaunting tubig. Mahinang sabi ng sanda. Agad namang ngumiti si Criselda at pinapasok ang kulubi. Sige po, Lolo, upo po muna kayo rito, sabi niya habang inaalalayan ito sa isang upuan. Bukod sa isang basong tubig, kumuha rin si Criselda ng isang platong kanin at ginisang sitaw. Inilapag niya ito sa harapan ng matanda. Heto po, kumain na po kayo, magalang niyang alok. Walang imik na kinuha ng matanda ang pagkain at nagsimulang kumain. Halatang gutom na gutom ito dahil nabilis niyang naubos ang laman ng plato. Pagkatapos kumain, nahihiyang tumingin ng matanda kay Criselda. Naku, ineng, pagpaumanhing wala akong pambayad. Sabi nito. Isang matamis ng ngiti lamang ang isinukli ni Criselda. Ay naku, okay lang po iyon. Wag niyo na pong isipin ang bayad. Gusto niya na po bang kumain pa at tuminom? Tanong niya. Tumango lamang ang matanda. Agad namang kumilos si Criselda para kumuha pa ng dagdag na pagkain. Pagtalikod niya, may bigla siyang naalalang itanong sa matanda. Ngunit paglingon niya, pabalik sa mesa, wala na ito. At palingon-lingon siya sa paligid. Sinilip ang labas ng karinderya. Pero wala na talaga ang matanda. Tila naglaho itong parang bula. Bumalik na lamang siya sa mesa para ligpitin ang pinagkainan nito. Doon napansin niya ang isang kakaibang bagay na naiwan sa ibabaw ng lamesa. Isang sandok, naisip ni Criselda. Marahil naiwan ito ng matanda. Kakaiba ang itsura ng sandok. Ang pinakaulo nito ay gawa sa makinis na bao ng nyog at ang hawakan naman ay gawa sa matibay na kawayan. May kung anong kakaiba sa sandok na iyon, pero hindi niya ito pinansin. Itinabi niya lang ito sa pag-aakalang babalikan din ng matanda. Kinabukasan, habang naghahanda ng paninda si Aling Tisha, nakita niya ang bagong sandok. Criselda, saan galing itong sandok na ito? Ngayon ko lang ito nakita, tanong niya.
Ikinuwento ni Criselda ang tungkol sa matandang pulubi na pinakain niya kahapon. Naiwan niya po iyan, inay. Itinabi ko lang po. Baka sakaling balikan niya. Paliwanag niya. Dahil wala naman silang ibang magamit, sinubukan ni Aling Tricia na gamitin ang bagong sandok sa pagluluto ng kanilang ginisang ampalaya. Habang hinahalo niya ang mga sangkap, napansin niyang may kakaibang amoy na kumakalat sa kanilang karinderya. Isang napakabangong amoy na tila nagmumula sa simpleng ginisang sa ampalaya. "Anak, ang bango ng niluluto ko. Kakaiba," sabi ni Aling Tricia. Pagsapit ng tanghali, nagulat sila na may mga tao nagsisimula ng pumasok sa kanilang karinderya. "Ale, ano po iyang niluluto niyo?" "Ang bango, naaamoy namin hanggang sa kabilang kanto," sabi ng ilang customer. Agad silang umorder ng ginisang ampalaya. Pagkatapos nilang tikman, hindi sila makapaniwala. Wow! Ang sarap! Ito na yata ang pinakamasarap na ginisang ampalaya na natikman ko. Last ng isa. Sunod-sunod na ang mga dating ng mga customer. Maging ang mga dating nilang suki na lumipat sa katapat ay bumalik. Lahat sila ay nagtataka kung paano naging ganon kasarap ang simpleng gulay na luto nila. Sa isang iglap, naubos lahat ng paninda ni na Criselda at Aling Tricia. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Kinabukasan, sinubukan nila magluto ng kinisang kangkong gamit ulit ang mahiwagang sandok. At tulad ng inaasahan, ganoon ulit ang nangyari. Ang simpleng ginisang kangkong ay nagkaroon ng lasa na parang espesyal na putahe. Dumagsa na naman ang mga tao at naubos agad ang kanilang paninda. Doon na nila napagtanto na ang sikreto ay nasa sandok na iniwan ng matandang pulubi. Naging sikat ang karinderya ni Criselda. Araw-araw, pila ang mga tao para matikman ang kanilang espesyal na mga lutong gulay. Magiging may-ari ng katapat nilang karinderya ay nagtataka. Paano nangyari na ang isang maliit na kainan na puro gulay lang ang tinda ay biglang dinumog ng mga tao? Dahil sa inggit, nag-isip ito ng paraan para malaman ang kanilang sikreto. Isang gabi, lihim na sinilip na kanilang kalaban ang kusina ni Criselda. Nakita niya si Aling Tricia na gamit-gamit ang kakaibang sandok. Napansin niyang sa tuwing hahaluin nito ang pagkain gamit ang sandok, kumakalat ang isang napakasarap na aroma. Doon niya nalaman na ang sandok ang dahilan ng lahat. Kinabukasan, habang abala si Criselda sa pagsisilbi sa mga customer, pumasok ang kanilang kalaban at nagpanggap na bibili. Nang malingat si Criselda, mabilis niyang dinampot ang mahiwagang sandok at itinago sa kanyang damit. Dali-dali siyang umalis na parang walang nangyari. Nang nagdiligpit na sila, napansin ni Criselda na nawawala ang sandok. Hinanap nila ito sa buong kusina, ngunit hindi nila makita. Malungkot sila at nangamba. Paano na ang kanilang negosyo ngayong wala na ang mahiwagang sandok? Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang kanilang kalaban. Agad niyang sinubukan ang sandok sa kanyang nilulutong minudo. Inaasahan niyang magiging triple ang sarap nito. Ngunit pagkahalo niya, walang nangyari. Walang kakaibang amoy. Walang kakaibang lasa. Nagalit siya at inisip niya na baka sira na ang sandok. Sa sobrang inis niya, itinapon niya ito sa basurahan. Samantala, malungkot na nagluto si Criselda kinabukasan. Kahit alamin lang hindi na magiging kasing sarap ng dati ang kanilang luto. Nagpatuloy pa rin sila. Nagluto sila mula sa puso gamit ang kanilang sariling kaalaman. At pagmamahal, nagulat sila na may mga customer pa rin dumadating. "Ale, pabili po ng luto nyo," sabi ng isang suki. "Kahit ano po, basta luto nyo, masarap." Napangiti si Criselda. Nalaman nilang hindi lang dahil sa mahiwagang sandok kung bakit sila tinatangkilik ng mga tao.
Ito ay dahil din sa kanilang kabaitan, sa kanilang malinis na paghahanda at sa pagmamahal na inilalagay nila sa bawat putaheng kanilang niluluto. Sa araw habang nagwawalis si Griselda sa tapat ng kanilang karinderya, napansin niya ang isang pamilyar na bagay sa basurahan ng katapat nilang tindahan. Ang mahiwagang sandok, kinuha niya ito at nilinis. Masaya niyang ibinalita ito sa kanyang ina. Simula noon, kahit na naibalik na ang mahiwagang sandok, hindi na sila lubusang umasa rito. Ginamit nila ang kanilang kinita para pag-aralan ang pagluluto ng iba't ibang putahe. Matuto silang magluto ng adobo, menudo at iba pang espesyal na pagkain. Ang sandok ay nagsilbing inspirasyon at paalala sa kanila na ang tunay na mahika sa pagluluto ay hindi magmumula sa anumang bagay, kundi sa pagmamahal, pagsisikap at kabutihang loob. Ang kanilang karinderya ay lalo pang lumago at habang buhay nilang pinasasalamatan ang biyayang bigay ng mahiwagang sandok. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang kwento ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga kwentong kapupulutan ng aral. Hanggang sa muli!